ganda ng pagpapasalamat. Ang totoong nagpapasalamat at may mapagpasalamat na puso, hindi mo nakikitang deserving ka. Ang isang puso, Marlon, na marunong magpasalamat, alam mong how undeserved you are. Hindi tayo deserving ng ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi ko nga, ako po may 4 na anak. Nahihiya akong sabihin, hindi ko kayang magbigay ng isa. Sino kayang magbigay ng isang anak dito, takitaas ang kamay? Walang mga ngahas. At tuwing babalik tayo sa diwa ng Pasko, na ang Diyos ay may kaisa-isang anak at nagawang ibigay para sa atin, nakakamangha po ang mayamang biyaya at kabutihan ng Diyos na ito sa atin. Yun. We are so undeserving, and that is why it's always important for us to be thankful. But along the way, to be thankful is not always easy. May pagkakataon po bang nararamdaman yung hindi rin madaling magpasalamat? May pagkakataon po bang you feel parang, I'm having a hard time to open my mouth and sing and utter praises to the Lord? Each one of us, along the way, we experience parang, ano bang problema ko? Nahirapan ako magsabi ng thank you. Sometimes. So, ngayong araw, uugatin natin ang mga common reasons. We will try to uproot some of the root causes of being ungrateful. And my short message, allow me to go straight. Ito po yung mensahe ko na nilagay ng Lord sa heart ko nung last prayer meeting supposed to be. Medyo nagulo yung aking sked. Ways to cure an ungrateful heart. Ayan. Paano pagalingin at dala ng kagalingan ng isang pusong nahihirapang magpasalamat? In the book of Romans, chapter 1, verse 21, I would like to see the very description ni Paul. Although they knew God, that is the word of Paul, very strong. Ang mga taong ito, kilala naman ng Diyos Neither they glorify God or gave things to Him. Yun po, Kung minsan, along the way, hindi nakapagpasalamat. Basa po ako ng ilang talata sa Bible na mahalaga sa pagpapasalamat. Una, Efesos 5, talatang 20. Ephesians chapter 5, verse 20 says, always giving thanks to God the Father for everything. Pagkasabi sa katabi, for everything. Nako, mahirap yun. Paano ko magpapasalamat sa lahat? Magpapasalamat ba ako pag may sakit? Pag lumayas yung anak ko? Hindi po yun yung context na sinasabi ni Pablo. Ang sinasabi ni Pablo, always giving thanks to God the Father for everything is that lagi kang makakahanap ng ipagpapasalamat kung maghahanap ka. Kahit sa panahon na may sakit ka. Kahit sa panahon na naninimdim. Yung kapatiran po dito, lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, I'm thankful. Madalas mahirap mag-parking dito. Pero walang Sunday na hindi nag-reserve ang Diyos lagi ng parking. At ang kasunod niyang sasabihin, pero Pastor, kailangan kong hanapin nasaan yung reserve parking. What is my point? Yes, may inihandang pagpapala at mabuti ang Diyos. Pero kung minsan, kailangang hanapin mo, isa-isahin mo, nasaan ang pagpapala ng Diyos. Along the way, itong pag-aaralan natin, ito yung naglalagay ng takip sa mas mababang, malalim na Tagalog. Ito ang naglalagay ng talukbong sa ating kaisipan at puso para hindi mo makita yung kabutihan ng Diyos Pangalawang talata na nais kong banggitin bago atin tumbukin ng diretso yung ating topic. 1 Thessalonians 5:18, si Pablo pa rin sa kanyang epistle. Give thanks in all circumstances. Laging all, sana all. Dito nila kinuha yung salitang sana all. Laging all. Giving thanks in all. For this is God's will. Pakisabi sa katabi mo, God's will. So yung magpasalamat, hindi mo itatanong, kalooban ba ng Diyos na ako'y magpasalamat? Yan ang salita ng Diyos. So it is God's will. What is the text? It's all about giving thanks. So when you talk about giving thanks, you will ask, hindi mo natatanong kung kalooban ng Diyos, magpasalamat ka. Sa anumang pagkakataon, kinikwento ko nga kanina, nagtuturo ko sa prayer garden, may kapatiran tayo rito, wala na ngayon, umuwi na ng province. Nagbakasyon lang po siya. Sa Visayas. Sa pagbabakasyon, na-aksidente yung sasakyan, namatay yung asawa. Ay nako, durog na durog ang puso ko. And one day, nakita ko siya dyan, sumasamba, pinuntahan ko siya dito, siya mahilig umupo dito.
yung mga mahilig matulog dito sa mga nandito naman nakaupo. Ay, hindi, walang ganon. Walang ganon. Gusto ko lang masaya kayo bagong taon eh. So, nilapitan ko, niyakap ko, at hindi ko mapigil, hindi umiyak. Sabi ko, Kuya, tandaan mo na pinagpipray kita. I was praying for you and I'm touching heaven for you. I know that you are in a great battle, I know. But rest assured that your pastor is praying for you. And he started to cry. But along the way, nagulat ako, nagtanong siya, sabi niya, Pastor, mawalang galang. Ano po yung pinagpipray niyo? Siyempre, sumagot ako. Kung pinagpipray kong maging malakas ka, maging matatag ka. Sabi niya, thank you po. But Pastor, meron akong isang prayer request. Pwede bang yun ang ipag-pray mo? Sabi ko, ano po yun? Ipag-pray mo na itong dinaanan kong lungkot at lumbay ay hindi masayang. Please pray that the suffering, the trials that I face and I experience, nawa yung gustong ituro ng Diyos ay matutuhan ko. Nagulat po ako. Ilan sa atin, hindi naman lagi maganda ang 2024. May dunaanan din tayong pagsubok. Tama po ba ako? May nagkasakit din sa atin sa 2024. Tama po ba ako? Pero pag ang puso mo tama, at sasabihin mo, Lord, sa lahat ng ito, pagsubok, pagpapala, hayaan mong matuto akong magpasalamat sapagkat alam kong may plano ka sa lahat ng ito. Ayun, ang galing. Sabi ng Colossians 3:15, one more verse before we continue. Si Paul again, sabi ni Pablo, let the peace of Christ rule in your hearts. Since a member of one body, you are called to peace. Pakisabi po sa katabi mo, be thankful. Kung asawa mo yan, medyo lambingan mo ng konti, maging mapagpasalamat ka. Isama mo na ako habang nagpapasalamat ka. Kung anak mo yung sinabihan mo, sabi, anak, be thankful. So, it's clear in the Bible. It's the will of God to be thankful. But along the way, why we are not thankful? Yun ang ating pag-aaralan. Kalooban ng Diyos na maging thankful kasi Kristiyano tayo, dapat doon tayo makilala. Pero bakit minsan ang hirap magpasalamat? Simulan na po natin ang pag-aaral. Ilang observations because the topic po malawak. Pagka naglalagay ako ng observation, para lang maikulong ko yung ating topic because the topic na ito ay malawak. One of the most prevalent sin today is ingratitude. Pagka sabi mo, ingratitude. Mahirap iwasan na ang isang kasalanan na pangkaraniwan, madali na makumit ay ang kasalanan ng pagiging ungrateful o ingratitude. Pero, na-confess mo na ba? Panginoon, sorry ha. Panginoong Diyos, sapagkat nakita mo, ungrateful ako, tumanggap na nga ako ng regalo, nagreklamo pa ako. Binless na nga ako, dinalaw na nga ako. Pero, hindi ko na-appreciate. Yung mga kinuha kong ninong at ninang, ang layo ng tinravel. Ginutom ko pa dahil ang tagal pa ng pagsayaw-sayaw namin. Hindi ko man lang sila na-text at salamat po, ninong, ninang, for taking time. Oh, nangingiti kayo kay Pastor. Kaya pag ako'y nagka-counseling, sinasabi ko sa magpapakasal, ang mga Pilipino, eat and run, huwag nyo namang gutumin. Ang dami nyo palang programa eh. Layo pa ng biniyahe, nagpa-makeup pa yan, magpapakimkim pa yan, bibili pa yan ng damit. Sabi ko, dapat alam nyo na yung mga taong kukuhanin mong ninong at ninang nag-sacrifice para sa inyo. Neha-neho, na-text mo ba, sinabi mong salamat po sa inyong precious time. Yung binigay nilang kalahating araw, hindi na babalik sa kanila yun. Pero may nagsabi ba sa iyo, dapat pala ganon. Dapat pala ganon. Just being grateful to people. But sometimes, mahirap, Lord, sorry po sa taong ito, baka may mga dapat akong ipinagpasalamat, hindi ko naalala. Lord, sorry po. Panginoon, baka napalampas ko yung isang araw na hindi ko nasabing salamat, Panginoon. Salamat po, salamat. Lahat po tayo guilty niyan. Along the way, we are all guilty because tayo mga taong neglectful. Minsan makakalimutin tayo. Pangalawa po,
Pastor, huling preaching na po ito, but nagagalit pa kayo? Hindi pa ako nagagalit. Excited lang ako mag-preach. Living life without being grateful and thankful is a dangerous thing. Pagkasabi mo sa katabi mo, dangerous thing. Dangerous po yung hindi ka marunong magpasalamat. Ala ako nakitang masayang pamilya na ungrateful ang mga anak. Wala ako nakitang masayang pamilya na mag-asawa na pareho silang ungrateful. Ang masasayang pamilya, napaka-natural sa kanila ang magpasalamat. Nakikita mo yung asawang babae, asawang lalaki. They are always grateful for one another. The children are grateful to their parents. But along the way, tinuturo nga po yan eh. It is a dangerous thing na nabubuhay tayo ngayon na hindi natin magawang magpasalamat. Kaya gusto ni Satan maging ungrateful tayo eh. Ulitin ko, it is a dangerous thing because it will affect your relationship with God. Can you imagine, tanggap ka lang ng tanggap? Pakitaas nga po yung kanang kamay. Pakitaas po ng mataas. Yung kanan para tumanggap. Pakitaas po yung kaliwa. Kaliwa, para magbigay. Ay hindi, yung kamay mo parehong kanan para tumanggap. Lahat tayo tumanggap ng pagkapala. Nabanggit mo malang ba, Panginoon, salamat sa mga taong hinipo mo to pray for us and for my family. Hindi ko po nakakalimutan yun. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng magagawa ng JL Green Hills, ang aking CMT, ang magandang assistant pastor, si Pastora Presi. Tiyak na matutuwa yun kasi binati ko siyang magandang pastora. At lahat ng mga manggagawa, volunteers in this church. Ang nakikita nyo lang dito lagi, umakyat dito si Pastor Joey. But behind this JL Green Hills, we're blessed. Binigyan tayo ng Diyos ng matatapat na kapartner. Salamat sa kanila. Pakipalakpakan natin ang Panginoon. Baka makalimutan ko magpasalamat mamaya. At si Marlon ay may hinandang mga sobre para sa inyo mamaya. Bibigyan kayo tigit-tigisang sobre ni Marlon. Ayan si Marlon, tahimik lang yan, pero generous yan eh. Ang sobrang yan, wala akong laman. Kaya huwag na kayong umasa. Punta tayo sa ikatlo. A lack of thankfulness can harden our hearts and can cause significant damage to our personality. Pangit kasing pangalanan ka, yung taong yan hindi marunong magpasalamat. Yung taong yan ingrato. Di ba? Ang isang ungrateful person, it can damage your personality. Ni Haneho, hindi man lang nagpasalamat. Di ba? Kaya nga po, pag-aaralan natin eh. Because when you talk about being grateful is not automatic. Being grateful is not easy. Because it's nature ng tao na wala, tatanggap lang. But, kaya pinag-aaralan. So, I pray na mapag-aaralan natin. Lay down ko po yung foundation, ng biblical foundation, ng being grateful or being thankful. Para makita nyo, para mamaya, i-compare natin yung pagiging ungrateful. Sa Bible, binasa ko na yung mga verses. 5 bagay, bibilisan ko lang para di mabagay. It's a command. It is commanded in the scripture. Pagkasabi po, commanded. Kasi be thankful eh. Pag sinabing be thankful, it is a command. Ibig sabihin, it is not optional. It should characterize a Christian. So, yun po. Pag sinabing, you need to be thankful, you need to be grateful, it is a command. So, it is not a suggestion to be thankful, to be grateful. It is a command. We are commanded to be thankful. Number 2, when you talk about being grateful, it is God's will. Binangkit ko na kanina, kalooban ng Diyos, maging mapagpasalamat. Pangatlo, it is a learned attitude. Natututuhan. Meron bang batang sanggol na nung matuto magsasalita, sabihin, Nanay, thank you sa diaper. Thank you sa pagtitimpla ng dede. Wala naman eh. You teach them to be thankful. You teach them. Yung may apo po kami, magsi 7 years old, doon nakatira sa bahay namin madalas. Pag nagluluto si Pastora Ellen, narinig niya ako, sabi ko, thank you darling, sa masarap na pagkain. Along the way, ganoon na rin siya. Sabi niya, thank you Mama for cooking me delicious food. Thank you Mama. So, you learn.
Pero paano ka matututo kung wala kang narinig na nagpapasalamat? May kausap po ba ako? Paano ka matututong magpasalamat kung puro reklamo ang naririnig mo? And sometimes, tumatanggap tayo ng hindi tayo nagpapasalamat. You just receive without being grateful. Number 3, it's a narration. Number 4, it is expected. Pagkasabi sa katabi mo, it is expected. Expected, di ba? Pinagaling ni Jesus yung may ketong 10. Pakita natin yung verse. Isa lang ang bumalik. Obvious, alam ng Panginoon, 10 ang gumaling. Yung siyam, the difference. The 9, they are all excited to the miracle they received. And that is good. Excited sila sa miracle. Wow! Yung isa, excited doon sa Diyos na nagpagaling. Magkaiba yung dalawa eh. Pwede pong sobrang excitement mo ng mga blessing na mayroon ka, nakalimutan mo na tumingin at magpasalamat. Bumalik siya, at sa pagbalik niya, pakita nga natin yung verse 15 and 16. Grabe yung emosyon niya eh. And one of them, when he saw that he was healed, came back praising God in a loud voice. Praising God in a loud voice. Sisigaw po tayo ng hallelujah in a loud voice. Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Loud voice. Sabi nung isa, hallelujah. Hindi lumabas yung pasasalamat. Yung ibig, kailangan pang piliting magpasalamat. Ano sasabihin mo? Inabutan ng mansanas eh. Inabutan ng tendero eh. Tuwan-tuwa kasi ang ganda, cute eh. Sabi niya, sasabihin mo. Sabi, tumatiming eh. Inihagi sa tendero at sabing, pakibalitan na ho. Pakibalat. Nakakakuha lang ho ng joke ko, siyempre, yung mga gising. Expected ni nanay na sasabihin thank you. Pero wala. Sa salitang Pinoy, neha, neho. Wala. And then, hindi lang sapat na magpuri, lumuhod pa. Sumamba pa. Yung po ba ang tamang tugon sa pagpapala? Somebody say amen. Yung po ba ang tamang tugon sa himala? Somebody say amen. Ang response ay lumuhod, sumamba, nagpasalamat, nagpuri, completos regados. Kanina, kinakanta natin yung song na aking nababatid. Sinulat ko yun mga ilang taon na eh. Aking nababatid, ang katapatan mo'y hindi mapatid-patid. Sa lahat ng ito, tugon, ang tanging, ayun, saglit. Kasi yung grateful heart at ungrateful heart, magkaiba lang sa tugon. Pagkasabi po, tugon. Parehong response eh. Yung response na hindi mapagpasalamat, wala. Wala lang. Okay lang. Pero yung mapagpasalamat, hindi pa pwedeng wala siyang gagawin. Aking nababatid na napakabuti mo. Mabuti po ba ang Diyos sa inyo? At sabi ko sa sulat, at aking namamasid, ang katapatan mo'y hindi. Sandali ho, hindi mapatid-patid. Ibig sabihin, hindi maputol-putol. Tuwing lilingap ako, for the last 40 years na naglilingkod ako sa Panginoon, hindi mapatid-patid. Sa araw, pagod na ho ako nagturo 2 araw na conference sa Bulacan. So, habang nagdadrive, sabi ko, sa bahay na tayo kumain. Nag-request yung apo ko. Sabi niya, Daddy, no, can we eat in this restaurant? Sabi ko, sige, pagbigyan. Pero ang totoo, pagod na ako. Nakasandal ako sa couch. At nung maka-order na, may dumating na mga tao, matagal na kami nagkikita, Ate Yoli. Kumpare ko, kaibigan ko, yakapan pa, beso-beso. At nung magbabayad na, sila ang nagbayad. Hinahabol talaga kako tayo ng pagpapala. Kakain lang tayo. Hinahabol pa tayo. Naranasan na human yung habulin ng pagpapala. Kanina, kinakanta ni Gwyneth His goodness is running. Mga kapatid, kung minsan di mo na-realize how blessed you are. Masarap mabuhay po ng kalugod-lugod sa Diyos Hahabulin ka ng pagkapala. Di ba kinikwento ko sa inyo?
nasira yung sasakyan eh. Nagpagawa ako dyan sa, tago na lang natin sa pangalang Toyota Balintawak. At habang ako'y nagugutom at naghihintay, may isang masarap na fast food dun eh, di ba? Greenwich. So, pinagbigyan ko yung craving ko. Order ako ng 2 piraso, saka ganyan, habang naghihintay. Abaan, dumating isang katutak. Of course, sasabihin ko, mali ang order. Hindi akin yan. Maya-maya, may sumilip yung manager. Sabay kaway, Pastor Joey, JIL po ako. Para po sa inyo lahat yan. Hahabulin kami minsan ng pagpapala. Somebody say amen. Ang sarap ng ganung pakiramdam eh. Nakasakay ka sa bus, lahat ay nakatayo. Hinihintay mong tikitang ka, bababa ka na. Sabi ko, Kuya, wala pa akong ticket. Sabi niya, JIL ako, libre po kayo, Pastor. Masarap maging JIL eh, mahirap sabihin ko minsan niya. Let me move. It is expected to be thankful. And the Lord said, nasaan yung siyam? Pakita nung po sa katabi mo, nasaan ang siyam? Abay, mali ko dun, Pastor. Hindi ko nga. Ang ideya lang ni Jesus, magkakasama kayo eh. Kaya ayoko umiiyak eh. Tutuloy yung aking sipon. But, magkakasama sila and they know each other. And the Lord is asking them, nasaan yung siyam? It is expected to be thankful. And it also comes because of personal effort on our part. Hindi siya dadating ng natural. May effort. Unang effort, tingin po kay Pastor. Una, gamitin niyo yung memory niyo sa buong taon. Gamitin yung memory niyo. Mula January hanggang ngayon, anong mga pagkapalang binigay ng Diyos? Memory. Remind. Replay. Replay mo. It takes effort na mag-isip, maglista ng pagpapala. Effort. Mag-i-effort ka talaga eh. Kasi ang daling sabihin, Lord, salamat sa lahat. Tapos na. Why not write it one by one? Salamat po sa mabuting asawa. Salamat po sa mga anak. Salamat po sa pagsusupply ng pangangailangan. Salamat sa kalusugan. Salamat sa paggabay. Salamat sa pabor. Salamat sa mga taong pinadala mo. Salamat na ako'y may trabaho. Salamat sa mga taong pinadala mo para i-bless din ako. Tulungan ako. Hindi ka po mauubusan. Salamat sa kapayapaan pag ako'y natatakot. Salamat na ikaw ang manggagamot namin pag kami may sakit at karamdaman. Salamat sa iyong presensya pag kami nangangamba. Sometimes, kailangan mo ng mag-replay ng mga mabubuting bagay. Lumabas kami ng buong 365 days. Iningatan mo kami, nalayo kami sa sakit, karamdaman. Nalayo kami sa aksidente. Sometimes, yun ang problema natin eh. Hindi natin na isusulat man lang yung mga bagay na dapat pinagpapasalamat natin. But I'm glad today that may araw na kagaya nito. Gusto ko po yung tugon nung leper. Nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat. Pakisabi po, nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat. Pagsabay-sabayin niya po natin yun habang pumapalakpak tayo ngayong umaga. Okay. So, Marlon, ang pagpupuri at pasasalamat, I want to sing, of course. Ang pagpupuri at pasasalamat ay sa'yo lamang. Ang tunay na awit ng pagsamay. Gusto ko po itong sabihin para
maintindihan nyo. Ang pagkapasalamat ay hindi isang thank you. Pwede kang magpasalamat ng mababaw, galit eh. Thank you. Eh di thank you ka rin. Diba? Gusto mo lang mag-thank you because courteous ka. Pero ang totoong pagkapasalamat, may malalim na pagkaunawa. Pinagaling ni Jesus yung isang lalaking ginapos ng demonyo ng maraming taon, legions. Mark chapter 5 verse 19, ngayon malaya na siya. Ayaw niya nang mawaglit kay Jesus. Sabi niya, Lord, sama mo na ako. Pero sabi ng Lord, hindi, go home. Go home and tell your people how much the Lord has done for you. Di ba? Kanina pinag-usapan natin yung hindi yung kaswa lang eh. May mga taong walang tigil magpasalamat. Sabi nung song na I'm Forever Grateful, Marlon. Alam po ninyo yun, di ba? Sumikat yan. Yung pong nasa tono, huwag na kayong mauna pag wala sa tono. Nagugulo kami. And I'm forever grateful. Galing mo, sandali. Ang galing mo nung sumulat eh. I am forever grateful. Kanino? To you. Laging may object eh. Hindi, thank you. No. Dapat kilala mo sino yung pagkapasalamatan mo. Somebody say amen? Di ba, pag nagpapasalamat ka sa asawa mo, alam mo, thank you ha. Salamat sa mga pagpapasensya mo, sa mga pangunawa mo sa akin. Thank you for the time na naintindihan mo ko pag umiinit-init yung ulo ko. Thank you. May object eh. Sabi nung awit, and I'm forever grateful. Ang object, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you. At sabi mo sa kanya, Lord Jesus, that you came. Thank you, Father, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. I'm forever grateful, church. Ever grateful. Pakitaas po ang kanang kamay and say to the Father, I'm forever. To Jesus, to the Holy Spirit, and I'm forever grateful to you that you came. Oh Lord. Nasabi mo man lang ba, Father, thank you for sending your Son. Sabi ko nga, 4 ang anak ko. Hindi ko kaya magbigay ng isa. Hindi kayang arukin ng aking kaisipan na ang Diyos ay may isang anak at nagawa niyang ibigay. Di ba? Forever grateful. Mahirap bayaran yung utang na loob eh. Walang amount ng pera, walang amount ng regalo. I am forever grateful for Kuya Ed for giving me the chance na tumayo sa pulpitong ito. I am forever grateful for Sister Dory for allowing me to preach and believing that someday I'll be a good preacher someday, somehow. Pakitingnan mo nga yung anak, tingnan mo nga yung tatay at nanay mo, mommy and daddy. Are you grateful for them? Oh, buka yung kapitbahay yan, tinitingnan mo ah. Are you grateful for your mom and dad? Please, look at me. Are you grateful for all their sacrifices? Ilang years bang nag-abroad yung tatay mo? Nung isang araw, presentation, umiiyak si Gail. Sabi niya, Pastor, 10 taong kami nagki-Christmas. Hindi ko kasama yung mami ko eh. Hindi. Bagamat katuwaan, pag maisip mo, hindi pwedeng hindi ka maging emotional eh. Sabi niya, 10 years, my mom ay nasa abroad, Pastor. Working as an OFW and nagse-celebrate kami ng Pasko na walang mami ko. Ikaw, usap po ba si Pastor Joey pa? Bisan, hindi natin na-appreciate yung mga bagay na yun, di ba? And we don't appreciate and that we can celebrate
Christmas and New Year with our family. Yun lang malaking pagpapala na dapat ipalakpak natin ang ating kamay. Binabanggit ni Gwyneth kanina, sabi niya, aba, hindi madali sa ibang bansa na nag-iisa ka. It's scary. Of course. Kahapon, nag-testify si Marlon. Sabi niya, hindi madaling magkasakit. Yung 4 na beses kang ipapasok dun sa tube. Para tingnan ko ano yung sakit at karamdaman mo. MRI, ano? Most requested instrument. Ay, hindi. Mali yun. Ba't ba most requested song kasi naisip ko eh. Hindi isang beses, sa 4 na beses. Kasi namamanid yung katawan niya eh. Hindi ma-root out. Bakit may sakit eh? And today, para may tumutugtog tayong Maestro Marlon ngayong umaga, dapat grateful tayo. Malakas, malusog. Oh, come on! Hindi natin na-appreciate yung maraming bagay. Sometimes, medyo palawakin natin yung ating kaisipan. Ngayon, sige po, simulan natin pag-aaral. Kaya pa ho ba nyo? 10 more minutes? Oo, 11:51 na eh. Let's talk about enemies of a grateful heart. Iisa-isahin ko na lang, madali lang naman, wala namang mahirap intindihin. Pakisabi sa katabi mo, pride. Sabi ng aking amang, basahin ko muna yung verse. Deuteronomy 8:17, pumapasok ang pride pag matagumpay ka na. You may say to yourself, my power, my strength, the strength of my hands have produced this wealth. Pag ang piling mo, sumagana ka, nagtagumpay ka, nagawa mo yung kasi sa sarili mo, mahusay ka eh. Sabi ni Amang, nung bata pa ako, anak, pag-aakyat ka ng hagdanan, lagyan natin ng aksyon. Makabalik pa kaya ako dito sa pag-aakyat? Ayan. Sabi niya, pag-aakyat, tapat sa ventilador at sabi, hindi po kayo yon, hindi ko kayo nakita. Ilan lang. 37, almost 50, aakyat ka pa, maglalakad ka. At sabi ni Amang, sa pag-akyat at pagtahak ng buhay, may mga hagdanan na parang mga taong tinapakan mo, tinulungan kang makaakyat sa buhay. Pag nandun ka na sa tugatog ng tagumpay, huwag mong kakalimutang lumingon at magpasalamat. Mga anak, huwag niyong kakalimutang lumingon sa pinanggalingan. Nanggaling kayo sa inyong mga magulang. Take time to tell them how much you are grateful and thankful for them. Ma'am, thank you po sa mga pagmamahal at pag-aalaga mo sa amin. Lumaki po ako, mga magulang ko, ang aking amang ang inang. Hindi bumibili ng bagong damit. Ang dami kasi namin pag Pasko. Siyam lang kasi niya mahina katawan ng inang ko eh. Kaya kami 9 lang, 9. Sabi ko nga, hindi ko nakikitang nagsusuot ng magandang pantalon ng tatay ko. Pero kami, pipilitin lahat pag Pasko. Magandang suot. Sana na-appreciate ng mga anak yun, ano? Na yung mga magulang ay nagsasakripisyo. Hindi bibili ng magandang sapatos, hindi bibili. Deprive yung sarili para to offer. Kaya it's pride na sabihin mo na, I deserve this. Ang isang taong puno ng pride, ang sinasabi niya, I deserve this. That is entitlement. Ang tamang attitude, Lord God, things so undeserved. Kantahin uli natin yung kanina. Pagtatapos ng taon, lahat ng tinanggap natin, promotion, blessings, good health, sasabihin mo, how can I say thanks for the things you have done for me? Malakas po kayo. The voices of a million angels, wow, could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be. Aba, talagang gusto pang kumanta. Naka-ready na kayo sa koro eh. Let's do it! To God be the glory. Ito, hindi ito mayabang na attitude. Ito yung
tamang attitude. You give Him glory for your blessings. You give Him glory for the things you receive. Be the glory for the things He has done. Woo! With His blood. Thank you, Jesus. Thank you for the blood you shed that I might be forgiven, that I might be cleansed. To God be the glory for the things. Yun ho ang tugon eh. Para mawala yung pride. Sasabihin mo, to God be the glory. Eh, hindi, pinuri ka. Ang galing-galing mo. Sabi mo, hindi naman. Spaghetti, pababa ka pa. Punta tayo sa pangalawa. Bilisan na lang natin. Carelessness. Pag sabi mo, careless. A lack of attention or awareness. When we are careless, we easily overlook yung mga blessings. 5 madali mong i-overlook. Tingnan niyo po. Number 1, good health. Nagkapasalamat ka ba? Natapos ang taon, malusog ka, ang pamilya mo. Did you say amen? Panginoon, salamat. 2 years ago, tinamaan ako ng sciatica. Magpapasko. Hindi ako makalakad. I don't know what hit me. It was painful. Hindi ako makatulog. Malapit nagbukas dito sa Green Hills. Sabi ko, Lord, paano ko aakyat sa stage? Paano ko aakyat ng hagdanan? Panginoon, pagalingin mo pa ako. Palakasin mo ko. Gusto ko na nang lumakas para makapaglingkod sa'yo. Wala naman ako ibang gustong gawin eh. Alam mo naman yun eh. But how can I serve when I'm sick? Grateful po ba kayo na malusog kayo? Hindi po ba? Grateful po ba kayo nandyan yung pamilya mo? Pastor, I'm grateful for my dad. Pastor, I'm grateful for my mom. Ang sabi ng pamilya, I'm grateful for my daughter. I'm grateful for my son. Pero yun, minsan, hindi mo na-appreciate. Ma-appreciate mo yung pag wala na sila. Tingnan mo, ma-appreciate mo ang kalusugan pag may sakit ka. Sa ospital ka, kinabitan ka ng tubo. Doon ka nagpasko. Nagpa-pray sa akin. Sabi niya, Pastor, ayoko magpasko sa ospital. Iyak siya ng iyak. Pinakita niya yung findings ng kanyang puso. 70% na lang nagpa-function. Sabi ko, anak, this is redirection of God for you. Let's pray. And after praying, hindi na 30%, pagkalipas ng ilang linggo, 70%, pagkalipas ng ilang buwan, normal na siya, pinagaling siya ng Panginoon. Sometimes, di ba, may bahay kang tinitirhan? Are you grateful na may nahihigang ka? Tumingin kayo sa gitna ng EDSA. Ang mga tao karamihan natutulog dun sa kalsada. Ang higaan, hindi kutsyon, karton. Ang tatak, kundura. Karton ng refrigerator. Pero ikaw, nireklamo ka pa. Pagka kumukulog kumikidlat, gaganuin mo lang yung blinds mo. At pag pinapalad pa, air condition pa. Pero ang dali natin palampasin eh. Hindi natin na-appreciate. Food. Nakakakain tayo ng normal. Walang araw. Ilang beses kang kakain. May almusal na, may merienda pa sa alas 10. Kakain ng alas 12. Gutom na naman ng alas 3. May merienda pa. Kakain na naman ng alas 7. Hindi makatulog. May grab pa ng alas 10. Ano ba yan? But are we thankful? Yun lang ng punto ko eh. Pero there's nothing wrong with that. Ang iniisip ko eh, are you thankful? Those are little things. But are you thankful? Are you thankful na may church kayo na sinisilungan? Na nagtuturo sa inyo para maging mabuting ama? Are you thankful for your church? Are you thankful for your leaders? Na may mga taong magpipray sa inyo, magkukorek sa inyo. Alam niyo, sa preaching, hindi lang, ang pastor, hindi naman lagi mag-encourage. Sometimes, kailangan din ng rebuke eh. Pagtutuwid, pagtatama. That's it.
We need to be corrected sometimes and many times. I'm grateful for this church. I'm grateful for the opportunity. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko sa Bible School, kahit may 1,000 kang sermon, pakinggan niyo po ito. At wala kang pulpito kung saan ka magtuturo o saan ka magtuturo. Di ba? I'm glad there is a pulpit where I can stand. It's not my pulpit. It belongs to the man, Brother Eddie. I was entrusted to stand here. I can stand. And I'm grateful. Wow. But sometimes you're careless. The opportunity given by God to serve ay pinalalampas lang natin. Salamat, Panginoon, may opportunity kami maglingkod, maliit at malaki. Number 3, 4, and 5, and we close in 5 minutes. Forgetfulness. Di ba ba? Kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits, to forgive it our iniquities, and heal it thine diseases. Kinikwento ko yung kwento ni Spurgeon. Sabi niya, mga Kristiyano, pagpapala, doon sinusulat sa tabi ng dagat, dalampasigan. Doon lilista yung pagpapala. Kaya pag humampas na yung marlon, burado na, natangay na ng alon. Pero yung sama ng loob, ay, doon isusulat sa marmol. Kaya lumipas ang maraming taon, naalala. Bakit di natin baliktarin? Bakit hindi sa marmol isulat ang pagpapala? Somebody say amen. Bakit hindi doon isulat sa dingding yung mga pagpapala, isa-isahin mo pagdating mo? Pag-iingat ng Diyos, salamat. Pagpapagaling. Why? And the Lord impress upon my heart, tell them, baliktarin nila. Bakit hindi mo isulat sa puso at isip mo mga pagpapalang binigay niya sa iyo? We are forgetful. Madalas, kinikwento ko noong nakaraan, yung mag-asawang pangarap nilang mag-abroad, tapos na sila eh. Nakapagpaaral na. May 20% discount na sila. Senior na eh. Ang dream nila, makapunta ng Disneyland. At nang malapit na sa naiya, kinikwento ko, di ba? Masayang-masaya yung Mrs. Excited siya. Woo! Makikita ko na rin ang Disneyland. At nung makita niya yung asawa niya, malungkot, nakayuko. Sabi niya, Dad, what's wrong with you? This is the fulfillment. This is the day. Sabi niya, kasi naalala ko yung piano sa bahay. Sabi niya, oh, ikaw naman. Piano! Hindi, doon ko pinato ko yung passport. Saka yung ticket. Hindi ko nadampot. Natawa ko kayo. We are forgetful people. May mga bagay na, meron po ba kayong mga bagay na hindi yung makalimutan itong 2024? Pastor, na-hospital ako eh. Hindi po ba? Sabi nung isang kapatiran, kahapon kausap ko, nagte-testify siya. Pastora siya eh. She is 71 years old. Sabi ko, Ate Helen, pambihira. Para ka lang 70. Hindi, pinasasaya ko lang ko siya. Sabi ko, lakas-lakas mo ah. Sabi niya, Pastor Joey, na-COVID ako ha. Alam mo kung anong ginamit ng Diyos para ako gumaling? Napapanood ko kayo sa Worship, Word, and Wonders. Kahit andun ako sa ICU, nag-iisa ako dun. Pinapanood ko ng replay yung mga programa ng Word, Worship, and Wonders. Tumuloy yung luha ko. Sabi ko, Lord, puro replay na yun eh. But still, even though it is replay, still bless people and minister to people. Number 4. The 5, 6. Pagkasabi, complaining. Kalaban ng mapagpasalamat na puso yung mareklamo. Constantly complaining fosters mindset of dissatisfaction and negativity. Kaya ang sinasabi ng Bible, huwag tayong mareklamo. Ang mga Israelita, mareklamo. Basahin niyo yung Bible niyo. Hindi dahil kulang ng pagpapala ang Diyos. Ang wala sa kanila ay mapagpasalamat na puso. Pag kailangan nila ng tinapay, magpapaulan ng Diyos. Pag kailangan nila ng tubig, magpapabukal ang Diyos. Pag naiinitan sila, tatakpan ng ulap ng... Hindi sila kulang ng pagpapala. Ang kulang sa kanila ay mapagpasalamat na puso. Nawa, mula sa kanilang kwento. And when you talk about complaining isn't harmless attitude. It is a serious sin. Pero kinukompes mo ba, Lord, sorry po sa marami kong pagreklamo. Yan yung mga sin na
Very seldom we confess and we admit. Mareklamo ka? Sabi, hindi. Masama bang magreklamo? Ito po ang sagot. Kung marami kang dapat ipagpasalamat at pinili mong magreklamo, malaki problema mo. Can you imagine? Nilagaluhan ka ng magandang bulaklak ng asawa mo. Inaamoy-amoy mo, sabi niya, mabango nga ang problema, marami namang tinik. Bakit yung tinik ang nakita mo? Nilagaluhan ka ng manugang mo ng ubas. Sabi ng manugang mo, Mami, masarap ba? Matamis, kaya lang ang lalaki ng buto eh. Dapat seedless ang binigay mo. Mareklamo. Hindi na-appreciate eh. Sabi ko sa misis ko, napakasarap naman itong minudo mo. Sabi niya, Daddy, asado yan. Asado. Kaya pinag-aralan ko tuloy ano kay Banong asado sa minudo. Pinupuri ko, sabi ko, ang sarap ng minudo. Sabi niya, asado. Kaya hindi ako naniniwala sa'yo. Sabi niya, asado yan eh. Pare-pareho lang halos ang kulay eh. Ay, nako. Sometimes we complain so much. We're not grateful. 5, may kausap pa ho ako, no? 5, 6, and 7. Bitter and negative. Masyado kayang bitter eh. Ang isang taong maraming sugat sa puso, negative yan. Lahat ng makikita niyan, negative. Yung mga sugat na taglay-taglay niya, nalalambungan, natatakpan ang kanyang kaisipan at puso. Wala siyang makitang maganda. Di ba umalis yung prodigal son? And then, nung bumalik yung prodigal son, ang na-reveal ang puso, yung elder brother, ayaw niyang pumasok sa bahay. Tapos nung pinapapasok siya, lumabas yung puso ng prodigal ng elder. Sabi niya, Look! All these years, I've been slaving for you. Wow, I've been slaving. Hindi pala siya naglilingkod. Ang tingin niya, nagpapaalipin siya sa tatay niya. Hindi ako nag-disobey. But you never give me a young goat so I could celebrate with my friends. Bakit siya ganun? Bakit hindi niya magawang matuwa na bumalik ang kanyang kapatid? Negative ang kanyang isip at kanyang puso. Your bitterness and negativity blinds each one of us for the opportunity to be thankful. Pag binigyan ka, negative ka kasi lagi mo sinasabi, it's not enough. Binigyan ka na nga eh. I don't deserve that. I deserve better. Sign that we are not grateful. As we close 6 and 7, dissatisfaction, bubunutin natin ngayon maya-maya. Constantly discontent. Hindi ka na nakontento. Hindi mo na magawang magkasalamat. Hindi ka kulang ng pagkapala. Ang problema mo, discontent. Last but not the least, loss and grip. Kuminsan, pag marami talaga tayong problemang pinagdaanan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa tahanan, yung mga pain na mayroon tayo, tingin po kayo as I close, minsan, we could hardly be thankful because may mga sugat tayo, may mga dala tayong problema. Na-overwhelm tayo ng problema. Kinikwento ko po, namatay yung tatay ko. Napakalungkot. Pinakamalungkot na panahon ng buhay ko. Mabuting tatay. Kaya nagpipreach ako. Pagka-preach ko, andun ako sa likod ng stage, lihim pa rin akong umiiyak. Malungkot. And then suddenly, the Holy Spirit one day spoke to my heart, and the Holy Spirit, biblically, I heard it, and the Lord said, "You are sorrowful not because I did not comforted you. You are sorrowful because you decided to hold on more on your pain because you refuse to be comforted." Sabi ng Lord, nagpadala ako ng magko-comfort sa'yo. Magpipray sa'yo. Dadamay sa'yo. Kakalinga sa'yo. But lahat ng yun, baliwala sa'yo. Why? Malungkot ka. At nung araw na yun, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa mga panahong binaliwala ko yung comfort ng Holy Spirit. Binawala ko yung comfort ng iyong salita. Panginoon, patawarin mo ako. Kinuha ko yung gitara ko. Doon ko nalikha yung sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ganito yung verse. My heart's desire
is to bless your holy name. Yes, my heart's desire is to lift you up. And I made a promise with this song. Even in the times sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ano ba ang panalangin ko po sa pagka-close natin? Sa gitna ng kalungkutan at mga problema, naway makahablot pa rin kayo ng awit na pwede niyong awitin at ipagpasalamat sa Panginoon. As we close, application po tayo. Ways to cure ungrateful heart. Number 1, I just read it. Recognize and repent of ungratefulness. Because we are all prone to commit this sin, knowingly and unknowingly. The best thing that we can do. Lord, today, nakikinig ako kay Pastor Joey kanina pa. Kung may mga panahon na naging ungrateful ako, Panginoon, patawarin mo ako. Ina-uproot ko ang puso, sa aking puso, ang pagiging ungrateful. Pakilagay nga po sa puso, ang kamay sa tapat ng puso. Today, we ungrateful, pride, complaining attitude, careless attitude, forgetfulness, complaining attitude, dissatisfaction. We uproot today, Lord. Lahat ng nagtatrigger na maging careless po kami, maging ungrateful, we uproot in the name of Jesus. Set our heart free today. Pakipalakpakan nga po natin. Number 2, ways to cure our ungrateful heart, learn to appreciate and count your blessings. Magbilang tayo ng pagpapala. Magbilang po kayo, mag-isip na po kayo ng mga pagpapalang gusto niya ipagpasalamat. Number 3, pray and ask God for a renewed heart. Panginoon, ilikha mo ko ng malinis na puso. Ilikha mo ko ng pusong malinis, hindi mareklamong puso. Palayain mo ang aking puso sa pagdireklamo. Create in me a pure heart. Number 4, practice contentment. Ano man ang natanggap natin, Panginoon, salamat, salamat, salamat po. Be thankful, be grateful. Number 5, and 6, and 7, avoid complaining and negative speech. Panginoon, binubunot namin sa aming bibig ang mareklamong espiritu, isip at puso. Today, we are thankful. Piliin nga po nating pumalakpak at magpasalamat ngayon. Number 6, express, be vocal. Express. Lagi kang mag-express ng pagkapasalamat. Sa pagising, sa pagtulog, sa pagkain. Practice habit Nagkikreate ka ng habit ng pagkapasalamat. Yun, practice. Pagising ko po, pinapractice ko lagi yung Panginoon, salamat sa mahimbing na tulog. Salamat sa pagbabantay sa magdamag. Salamat sa pinadala mong mga anghel. Salamat sa araw na ito. Pagod po ako maghapon Kahapon, 2 araw na. Kaya sabi ko kay Pastora Presi, Pres, ikaw muna magturo kasi mukhang mapapagod ako. And here comes Bishop Brother Eddie nag-text. Sabi niya, Joey, medyo pwede bang ikaw mag-preach? Sabi ko, wala pong problema. Brother Eddie yun Bigla ako lumakas Yeah. Who is the man? He's Brother Eddie. I will do everything for him. I will do everything for him. Ganun din tayo mga magulang, di ba? We'll do everything for our children. Somebody say amen. Mag-a-abroad ng malayo. Titiisin ang lungkot at hirap. Para sa kanila. Number 7. Continue to renew your mind. Pakipatong po ang kamay. Baguhin mo po ang laman ng aming isip. Hayaan niyo po ngayong umaga ang pagkapasalamat at ang inyong kabutihan ay makita namin. Tumayo po tayong lahat. The next 10 seconds, we clap our hands. How can I say thanks, Marlon, today? Nako, mahina po ang palakpak nyo. How can I say thanks? Join us, choir. You have done. Salamat po sa mga ginawa mo sa amin sa 2024.
Napaka-undeserving namin. Yet, ikaw ay mabuting Diyos. Sapat na po yun. Oh! Ganda ng linya. The voices of a million angels could not express my gratitude. Oh, that I am and ever hope to be. Whoa! Pastor, bakit madamdamin tayo? Hindi po awit para sa akin ang Diyos ay mabuti. Karanasan ng ko po yun eh. You can only sing with passion, with fire, because it's not just a song. It is an experience. For many years na naglingkod ako sa Kanya. Hanggang sa araw na ito. Hanggat di mo na-realize yun, yun awit lang. Bubukal sa bibig mo. Pero iba pag naiintindihan mo sa puso mo yung kabutihan ng Diyos, you don't just sing. You worship. You pour your all. Everything. Total po, huling service ng 2024 eh. Huwag na ho kayong magreserba. Parang si Mary, basagin nyo na lahat. The next service will be 2025. Balikan natin, as we end today, we will give our best worship and thanksgiving para sa araw na ito.